Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa nakaraang 300 taon, isa sa pangunahing export ng Pilipinas ay nanggagaling sa sugarcane industry. Ang pagtutubo o pagtatanim ng mais ay naiulat pa nga na isang dahilan kung bakit ang USA ay may matatag na relasyon sa bansa. Sa kadahilanan na naging patok ang pagtatanim ng mais, ang nagmamay-ari ng ekta-ektaryang maisan ang isa sa mga itunuturing na alta o yung tawag sa mga taong parte ng most elite class. Bagamat maganda ang kitaan sa pagmumais, ang ilang mga environmentalist naman ay walang tigil na nanawagan na wag puro kasakiman ang pairalin. Dahil ayon sa pagsusuri, malaki ang naging epekto ng pagtatanim ng mais sa kapaligiran. Bukod sa ito ang isa sa dahilan kung bakit nabawasan ang biodiversity, ang mga ginagamit din sa pagtatanim ng mais, ang dahilan kung bakit milyon-milyong toneladang CO2 ang nare-release kada taon na rason kung bakit mas umiinit pa ang temperatura sa ating planeta. Ang ilang pesticide din na ginagamit ng mga ito ang rason kung bakit ang ilang ibon ay nahihirapang mabuhay at magparami. Bagamat maganda ang mga adhikain ng mga environmentalist na protektahan ang hayop, para naman sa mga magsasaka sa Negros Occidental, kahit may mga disadvantage at epekto ang kanilang pagsasaka sa kanilang kapaligiran, ay mas nangibabaw sa kanila na mapakain ang kanilang pamilya at maibsan ang pananakit na kanilang tiyan dahil sa kagutuman. Ayon sa ulat, ang Negros Occidental pala ang sentro ng sugar production sa Pilipinas. Sa totoo nga ay 60% ng asukal ay nanggagaling sa probinsyang yan. Sa dami ng mga lupain na pwedeng gamitin para taniman ng mais, ang pagtutubo ang naging pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao doon. Kaya naman kung ikaw ay pupunta sa probinsyang yan, normal ka lamang na makakakita ng mga magsasaka kasama ang kanilang mga kalabaw na sabay na nagtatrabaho para magkaroon sila ng makakain. Ngunit katulad ng ibang magsasaka, ang buhay ng mga sugarcane farmers ay walang pinagkaiba sa nararanasan ng mga rice farmers o yung nagtatanim ng palay, lalo na kung hindi na mga ito pagmamay-ari ang lupain na kanilang sinasaka. Simula bata ay alam at pamilyar na si Bob Steele sumikad sa kalakaran sa taniman ng tubo sapagkat bata pa lamang ay yun na ang nakagisnan niyang trabaho. Sa hirap ng buhay, hindi pa ito nakakapasok ng elementarya ay kaagad na siyang sumama sa kanyang mga magulang para makatulong sa pang-araw-araw nilang gastusin. Nang siya ay makatuntong sa elementarya ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pananilbihan bilang isa sa mga magsasaka sa Hacienda Nene na matatagpuan sa Purok Pine Tree, Barangay Punanon, Sagay City. Ang malaking lupain ay pagmamay-ari ni Carmen Tolentino. Walang gaanong impormasyon tungkol sa asyendera pero obvious naman na ang pamilya nito ay matagal ng pagmamay-ari ang 75 ektaryang lupain na yun. Sa loob ng ilang dekada ay napanatili nila ang asyenda sa iisang pangalan lamang at kasabay ng paglago ng kanilang negosyo ay ang pagdami din naman ng kita ni Bob Steele. Kalaunan, ito ay nagkaroon ng pamilya at ang kanilang pagsasama ni Alenita ay nagbunga ng 6 na anak. Ang kanilang maliit na bahay ay ilang lakad lamang ang layo mula sa Hacienda Nene. Pero kalaunan ay umalis siya sa trabaho niya sa asyenda at nagtrabaho bilang mekaniko. At minsan din siyang naging driver ng may-ari ng asyenda na si Tolentino. Ngunit ang racket na yon ay hindi nagtagal kaya napilitan siyang mangisda upang matustusan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Noong 2018, silang mag-asawa ay proud dahil kahit sila ay mga dukha at mahirap, na ibibigay naman nila kahit papaano ang kailangan ng kanilang mga anak. Sa totoo nga ay ang kanilang bunsong anak na si March Steele ay grade 9 student na sa Barangay Bulanon High School. Katulad ng kanilang laging sinasabi sa iba nilang mga anak, ay wala silang inaasahan sa mga ito kundi ang magpursige sa buhay. Sapagkat dahil sa silang mag-asawa ay mahirap, ay wala silang pera na may pamamana. Kaya nang malapit na makatapos sa high school ang kanilang bunsong anak ay walang mapigisidlan ng tuwa si Bob Steele. Pero noong October ng parehong taon na yon, ang pamilyang sumigad ay pinagluksaan ang 17 taong gulang na si March Steele. Noong una ay inakala ng mga tao na ito ay namatay dahil sikat noon ang operasyon na tukhang. Ngunit nang makita ng mga tao na hindi lamang mag-isang pinaglamayan ng binatilyo,
ay nagsuspetsa sila na ito ay maaaring biktima ng seryosong krimen. Ayon kay Bob Steele, noong gabi ng October 20, 2018, ang kanyang anak ay pumunta sa kanilang tent sa loob ng Hacienda Nene, kung saan nagpapahinga ang 13 mga magsasaka. Sinabi nito na silang lahat ay kakatapos lamang na magtanim, kaya minabuti nilang ipagpaliban na kinabukasan ang iba pa nilang gagawin sa taniman. Nang makarating ang kanyang binatilyong anak sa tent, ay panandalian siyang nagpaalam dahil gusto niyang magbanyo. Pero hindi pa nga siya natatapos sa kanyang ginagawa, ilang putok ang umilingaw-ngaw. Napatakbo siya ng mabilis pabalik ng tent pero sa halip na lumapit, si Bob Steele ay napatago na lamang. Pagkalipas ng ilang minutong sigawan, iyakan at putukan ay biglang tumahimik ang kapaligiran. Nang sigurado na si Bob Steele na ligtas siya ay saka pa lamang ito lumapit sa tent. Pero doon ay nakita niya ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak at kanyang mga kasamahan. Ang ilan sa mga ito ay nagawang tumakbo at dumiretso sa presinto. Kinaumagahan, ang tent ay napaligiran ng yellow tape dahil ito ay idineklarang crime scene. At ayon sa mga otoridad, 9 na tao ang minasaker. Karamihan sa mga ito ay tinatad ng bala ng baril at ang mga ito ay kinilalang sina Eglario Villegas, Angelif Dumaguet Arsenal, Paterno Baron, Rene Lorenzo, Morena Mendoza, Marcelina Dumaguet, Romel Bandique at ang pinakabata sa lahat ay sina John Marie Ughayon at March Del Sumikad na parehong 17 taong gulang lamang. Ayon sa salaysay ni Bob Steele, nang bumalik siya mula sa pagbabanyo ay nakita niya ang halos 40 kalalakihan na armado ng mga baril. Walang habas na mga itong binaril ang lahat ng tao sa loob ng tent. Ang ilan sa kanila ay mabilis na tumakbo pero 9 sa 13 ay nasurpresa kaya ang mga ito ay napuruhan. Ayon sa police report, 85% ang bangkay ng 41 taong gulang na si Bandique ay sinunog pa. Sa teorya ng mga otoridad ay tinabunan ang katawan nito ng mga tubo saka sinabuyan ng gasolina para mabilis na masunog na talaga namang matatawag mong overkill. Sa litratong ito ay makikita mo si Bob Steele na inilarawan sa mga reporters kung saan natamaan ng bala ang kanyang anak. Ang dalawa nitong kasamahan ng mga babae ay sinunog din na tila kung sino man ang gumawa noon ay talagang galit na galit sa mga biktima sa punto na para bang gusto ng mastermind na magpadala ng babala sa ibang mga tao. Habang gumugulong ang investigasyon, ang kaanak naman ng mga biktima ay nagulat, nagdalamhati at nagalit, kaya nanawagan sila sa pamahalaan na sana ay tulungan sila na makamit ang hustisya. Sa takot na baka sila na ang sunod na patayin kung sino man ang pumatay sa mga magsasaka, ay minabuti ng mga itong sabay-sabay na dalhin ang mga bangkay sa iisang lugar at doon ay magkaroon sila ng tinatawag na common burial. Ang mga otoridad ay inanunsyo din na handa silang magbigay ng ₱250,000 sa sino man na makakapagbigay ng impormasyon na makakatulong para maresolba ang nangyaring massacre. 2 araw pagkatapos mangyari ang krimen, ang mga otoridad ay humarap sa media at ibinahagi ng mga ito na hindi pa nila nahuhuli ang mga salarin. Ngunit meron silang 3 teorya na maaaring rason kung bakit minasakor ang mga biktima. Ang una ay maaaring ang landowner na sa Tolentino mismo ang mastermind sa pagpatay. Ito marahil ay kumuha ng private army o mga tao na gun for hire na pumatay sa mga biktima. Ayon sa kanila, base sa utos ng nooy dating Pangulo na si Cory Aquino noong 1998, ang 75 ektaryang lupain ng Hacienda Nene ay dapat ipamahagi sa mahigit 40 magsasaka. Ang mga reporters ay kaagad kinuna ng statement ang abogadong may-ari ng asyenda pero ayon sa assistant nito ay wala sa opisina ang kanyang amo. Pero hindi rin nila isasantabi na maaaring kapwa magsasaka din ng mga biktima ang pumatay sa mga ito upang mas magkaroon ng mga survivors ng mas malaking parte sa hatian ng lupa. At ang pangatlong posibilidad ay maaaring mga rebelde na kumakalaban sa gobyerno ang gumawa ng massacre. Ayon sa investigasyon, ang mga biktima pala ay miyembro ng National Federation of Sugar Workers o mas kilala sa tawag na NFSW. Ang mga ito ay grupo na tumutulong sa mga magsasaka na ipaglaban ang kanilang karapatan para makuha ang lupa. Ayon sa grupo, ang 75 ektarya ay dapat ipamigay ng Hacienda Nene dahil yun ang ipinag-utos ng korte. Pero sinabi naman ng PNP na bagamat maganda ang layunin ng NFSW, ang publiko ay dapat huwag magpapaniwala sa mga ito dahil ang grupo ay di umano'y nakikipagtulungan sa rebeldeng grupo na NPA. At para sa kanila ay kung sino man ang tumutulong sa NPA ay kaaway din ng gobyerno.
Diyan rin naungkat ang issue na baka ang NSFW mismo ang pumatay sa mga biktima. Sinabi ng mga otoridad na maaaring noong araw ng October 20 ay tinulungan ng mga ito na mag-set up ng tent ang mga magsasaka. Ang mga biktima ay 2 araw pa lamang pala na miyembro ng NSFW at sa teorya ng PNP ay nang sila ay makaalis na sa tent ang gabi na yon ay saka naman dumating ang mga binayaran nitong tao para massacre ang mga magsasaka. Nabanggit din ng mga otoridad na maaaring minasacre ang mga ito ng NFSW para palabasin at sirain sa publiko ang imahe ng nooy presidente na si Duterte. Pero ang sinabi nilang yan ay pinabulaan na naman ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate. Sa interview ay lakas loob nitong sinabi na kalokohan ang sinasabi ng mga otoridad. Ayon sa kanya ay wala nang ibang dapat sisihin sa nangyari kundi ang mga otoridad at mga sundalo mismo dahil kaagad na mga itong ni-red tag ang mga biktima. O sa simpleng salita, nilagyan nila ng label ang 9 na biktima ng mga NPA. Farm workers, mahihirap na mga magsasaka, sinunog pa sila. Massacre na ito, sinabi na kagagawa ng NPA. Malaking ginagawa na tayo rito. Ibinahagi ni Zarate na sa halip na NPA ang sisihin, bakit hindi na lamang magpakatotoo ang mga pulis at militar na sila ang pumatay sa mga magsasaka dahil para sa kanya, ang mga ito ay gustong may maipagmalaki sa nooy presidente na meron silang napatay na kumakalaban sa gobyerno. Kung ang mga ito ay may mapatay, sinabi niya na kapalit noon ay ang malaking incentive o pera mula sa dating presidente. Ang patutsadahan at pagtuturoan kung sino ba talaga ang may sala ay hindi natapos at naging malaki pa ang issue nang ang nooy Agrarian Reform Secretary na si John Casticiones Jr. ay nagpaunlak ng interview. Ang mga magsasaka at NFSW ay umasa nakakampi sa kanila ang sekretary sapagkat ang trabaho, responsibilidad at adhikain nito ay ipaglaban kung ano ang mas makakabuti sa mga magsasaka. Pero bumagsak ang kanilang mga panga nang sisihin pa nito ang mga biktima kung bakit ang mga ito ay namassacre. Sinabi ni Casticiones na sa record nila ay maituturing na mga trespassers ang mga biktima dahil ang mga ito ay walang karapatan na pumasok sa asyenda. Dahil ayon sa hawak nilang dokumento, ang 75 ektarya ay hindi kasama sa dapat ipapamigay na lupa dahil ito ay di umano'y na ipamigay na sa 25 mga tao. Bukod sa victim blaming ay pinagtanggol din ito ang PNP at AFP. Ngunit kung akala ni Casticiones ay tatahimik na ang pamilya ng mga namatayan, ay hindi yun nangyari. Sa halip ay mas nagpuyos pa nga ang mga ito. Ang leader ng NFSW ay sinabi na hindi sila nakikipagtulungan si NPA dahil ang tanging gusto nila ay maibigay sa mga mahihirap na magsasaka ang lupa na nararapat lamang sa kanila. Binatikos at kinwestiyon din nila ang kredibilidad at reputasyon ni Casticiones bilang Agrarian Reform Secretary dahil ang natapos nito sa kolehiyo ay wala namang kinalaman sa agrikultura. At ang pangalawa ay sinabi nito na maaaring tuta lamang ito ng local government, na bayaran ng may-ari ng asyenda at ibinunyag din ito na maaaring malaki lamang ang kapit ni Casticiones at marami itong kakilala sa gobyerno kaya nakuha nito ang pwesto bilang Agrarian Reform Secretary. Nabanggit din ito na maaaring natatakot si Casticiones na panigan ang mahihirap na mga biktima dahil di umano'y makakalaban nito ang dati niyang mga kabaro ng mga pulis sapagkat dati din pala itong miyembro ng law enforcement. At para mapatunayan na hindi trespassers ang mga biktima, ipinakita niya ang mga dokumento mula mismo sa Department of Agrarian Reform o DAR na inirelease noong 2014. Doon ay nakalagay na ang 75 acres sa Asyenda Nene ay dapat talagang ipamigay sa mga magsasaka. Tahasan niyang tinawag na kurap at sakim ang mga opisyal sa kanilang local government sapagkat lagi na mga itong pinagpapaliban at hindi matapos-tapos ang mga pulusot para lamang hindi maipamigay ang lupa sa asyenda. Ngunit hindi natinag ang AFP at PNP sa mga revelasyon ng NFSW. 3 araw pagkatapos ng massacre, sa footage na ito ay makikita mo na pumunta ang matataas nilang leader sa loob ng asyenda kung saan nangyari ang massacre. Sa interview ay sinabi ng 2 hepe na NPA talaga ang pumatay sa mga biktima dahil gusto ng mga itong pasamain ang pagpapalakad ng nooy presidente na si Duterte. Pero sa parehong araw na yan, ang grupong NDP na kakampi ng NPA ay itinanggi na sila ang gumawa ng massacre. Sa halip ay sinisi nila ang rehimeng Duterte sa krimen. Kasunod ng mga patutsadahan na yan, ang mga biktima na nooy nasa kabaong na ay hindi pa rin tinigilan ng chismis.
Sa halip na kaawaan, ang mga ito ay walang tigil na sinisi na di umunoy ang mga magsasaka din ang may kasalanan kung bakit sila na-massacre dahil ang mga ito ay di umunoy ni-recruit at miyembro mismo ng NPA. Kaya ang mga kamag-anak ng isa sa mga biktima ay hindi na napigilan ng sarili. Hindi totoo yung nire-recruit sila sa NFSW para gawing NPA. Sa katunayan po, ang NFSW tumutulong po doon sa mga sugar workers kung paano sila i-guide para iproseso yung lupa para sa cover ng DAR. Sinabi nito sa interview na hindi NPA ang mga biktima at dapat na ring itigil ng mga tao ang pagtuturuan sapagkat iisa lamang ang dapat sisihin sa nangyari. Walang iba kundi ang may-ari ng asyenda. Nang maihatid sa huling himlayan ang mga biktima, ang ilan nila mga kamag-anak at grupo ay nagsagawa naman ng rally para manawagan ng hustisya at tinawag nila ang mga biktima na Sagay 9. Nang mai-release ang autopsy report, isang detalye naman ang nangibabaw at tila nagpalito sa mga tao. Dahil kung matatandaan mo, ayon kay Bob Steele na survivor at nakasaksi sa massacre, halos 40 tao ang walang habas na namaril at pumatay sa siyam kasamahan. Pero ayon sa SOCO, base sa kanilang pagsisiyasat, nasa 5 o 7 lamang ang mga sospek. Hindi nila ibinahagi kung saan nila yan ibinase pero ayon sa PNP, meron na silang dinampot ang mga kalalakihan na nasa listahan ng kanilang mga person of interest. Ang mga tao naman ay hindi kontento sa pag-usad ng kaso dahil hindi maalis-alis sa kanilang isip na bakit 5 o 7 tao lamang ang hinihinala nilang salarin kahit sinabi ng survivor mismo na halos 4 na po ang mga salarin. Kaya hindi tuloy nila mapigilan na mapatanong kung meron bang itinatago ang mga otoridad. Ang impormasyon na yan na naging dahilan kung bakit kahit hindi siya kinuha ng mga kapamilya ng biktima, ang batikang human rights lawyer na si Benjamin Ramos ang nagboluntaryo na maging abogado ng mga ito. Si Ramos ay kilala na ang tipo ng abogado na hindi tumatanggap ng kaso mula sa mga mayayaman. Bagamat marami siyang oportunidad na maging mayaman sa galing niya sa kanyang ginagawa, ay mas pinili nitong pagsilbihan ang mga taong sadlak sa kahirapan. Nakafocus siya sa mga kaso ng mga magsasaka, agricultural workers at maliliit na mangingisda na minsan ay tinatawag na pipitsyugin ng iba. Sa tuwing siya ay pupunta sa isang trial ay matatawag muna ang mangyayaring paglilitis ay David versus Goliath sapagkat lagi nitong kinakalaban ang malalaking korporasyon at mga kumpanya para maipagtanggol ang karapatan ng mahihirap at naaapi niyang mga kliyente. Ang mga tao ay masaya na meron ng aalalay sa mga kapamilya ng biktima. Pero kung akala mo ay tuloy-tuloy na ang pag-usa ng kaso ay nagkakamali ka. Noong October 26, wala pang 1 linggo pagkatapos mangyari ang massacre, ang custody ng minor de edad na saksi ay tila pinag-aagawan. Sa video na ito nakuha sa loob ng presinto ay dumulog ang ilang mga tao na nagpakilalang mga kamag-anak at lolo at lola ng bata. Ang layunin ng mga ito ay makuha ang custody ng witness mula sa DSWD. Ngunit ang kanilang pakiusap ay hindi ibinigay ng mga pulis dahil natuklasan nila na ang 2 tao na nagpakilalang lolo at lola ng bata ay hindi naman pala nito kadugo. Mas lalo pang natakot ang kapamilya ng mga biktima dahil ang kanilang abogado na si Ramos ay binaril din ng riding in tandem sa labas ng tindahan Kabangkalan, Negros Island. Ayon sa mga saksi, 2 lalaki na sakay ng motorsiklo ang pumatay dito. Pero sa bilis ng pangyayari at takot na sila ay madamay, ni isa sa mga ito ay hindi nagtangkang kumuha ng plate number ng motor. Maraming tao ang dumalo sa burol at ang abogado na nagbibigay ng hustisya para sa mga mahihirap ay nangangailangan na rin ng hustisya. Mas lalo pang gumulo ang mga pangyayari sapagkat ang minor de edad na dapat sana ay star witness ay binawi ang kanyang mga salaysay. Nang ito ay wala na sa custody ng DSWD, ang ama naman nito ay dumulog sa police station dahil ito ay di umunay dinukot ng grupong kadamay. Ayon sa hepe ay ayaw muna nilang magturo kung sino ang nasa likod ng pagdukot pero sisiguraduhin nila na may mananagot sa nangyari. Kalaunan, ang bata at ang kanyang ina ay lumutang at sinampahan nila ng kaso ang PNP dahil sa di umano'y pamimilit ng mga ito na idiin ang NPA sa nangyaring massacre. Pitong taon pagkatapos mangyari ang massacre, ang mga otoridad ay naniniwala na nahuli na nila ang mga salarin. Ang mga ito ay kinilalang sina Rene Manlangit at Rogelio Arquillo.
Noong una ay sinabi ng mga otoridad na hindi sila titigil hanggang mahuli nila ang iba pang mga kasamahan nito. Pero as of this recording ay tumigil na rin sila. Ngunit ang mga tao naman ay hindi naniniwala na ang dalawa ang talagang mga suspect dahil ang mga ito ay may kamag-anak din sa mga biktima. At sina Rogelio at Rene ay dalawa din sa mga survivors ng massacre at miyembro din ng mga ito ng NFSW. Ngunit para naman sa mga otoridad, ang dalawa ay hindi mga fall guy sapagkat naniniwala sila na ang mga ito ay di umano'y nag-recruit sa mga biktima at sinadya ng mga itong papuntahin ang mga magsasaka sa tent kung saan nangyari ang massacre. Ang dalawa ay sinampahan ng kasong murder. Naging madugo ang pagkuha ng hustisya sa kasong ito dahil bukod kay Attorney Ramos na pinatay ng riding in tandem, sina Escalante City Councilor Bernardino Toto Patigas na isang government official na sumusuporta sa mga magsasaka, ang leader na si Jose Jerry Catalogo at human rights worker na si Zara Alvarez ay pinatay din. Sa tindi ng nangyayari sa mga taong gustong tumulong sa pamilya ng mga biktima ay walang naglakas loob na humawak ng kaso. Kaya inilipat ito sa Maynila noong 2019. Noong May 22, 2020, ang DOJ ibinasura ang kaso na isinampa ng ina ng minor de edad laban sa PNP dahil sa kakulangan ng ebidensya. As of this recording, ang kaso laban sa dalawang hinihinalang salarin ay umuusad pa rin. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.